Ito po ay para sa inyo. Isang bagong Pilipinas na puno ng kaunlaran at pagkakataon. Ladies and gentlemen, honorable members of Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. 1 year ago today, I stood here before you, setting forth the plans that we have. Let me now report to the people on the successes that we can now lay claim to, and also the challenges that we continue to face. I'm happy to report that the Philippines is on track not only for economic recovery, but to achieving an upper middle economic status within a couple of years. Dating miyembro ng violent extremist group ang benepisyaryo ng Peace Caravan kahapon na isinagawa sa Maimbung sa Sulu. Formal nang inilunsad ng Department of Education o DepEd ang revised K-10 curriculum. Aabot sa 194 infrastructure flagship projects ang inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mayorya sa mga proyekto na ito ay para sa physical connectivity at water resources. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11959 o batas para sa pagtatayo ng specialty centers sa mga ospital ng Department of Health sa kada rehiyon. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging abot kaya ang presyo ng mga pagkain. Kaugnay nito, inaprubahan ng Pangulo ang 3-year Food Logistics Action Agenda ng Department of Trade and Industry. Sa ilalim ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act, hindi na pagbabayari ng agrarian beneficiaries ng kanilang unpaid amortization. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., handa ang kanyang administrasyon na solusyonan ang mga problema sa mga pagbaha. Gagawa tayo, yung kung meron tayong ilalagay na dam, meron din pagkukuhanan ng tubig para sa mga magsasaka. Pag-irrigation. Sinertipikahan bilang urgent bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga sangkot sa agricultural economic sabotage. Sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang urgent ang Senate Bill 2221 o ang Magna Carta for Seafarers. Layo naman nitong tugunan ang kakulangan sa domestic law patungkol sa training at accreditation. Sa pamamagitan ng Trabaho para sa Bayan Act, lilikhain ang National Employment Plan. Pangunahing layunin nito na tulungang makabangon ng sektor ng paggawa mula sa naging epekto ng pandemya. The law will help us solve the various challenges plaguing our labor sector, such as low-quality jobs, skills mismatch, and underemployment among others. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagre-release ng nasa 12.7 billion pesos na pondo para tulungan ang mahigit sa 2 milyong mga magsasaka sa bansa. Inaatasan ko ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na magtulungan tungo sa mas mahusay na pagpapatupad ng food stamp program na ito. Tiyakin natin na walang bahid ng anumang anomalya ang pamamalakad ng ating mga proyekto. Ipinatitigil na ng Presidente ang paniningil ng pass-through fees ng mga lokal na pamahalaan. We are doing this to ease the doing business and to lower the cost of transportation. I wish to reaffirm one of the top priorities of this administration, which is the enhancement of our agricultural connectivity. Malaki pong trabaho ng ating hinaharap. Dahil kailangan po nating ayusin ang buong sistema ng agrikultura na napabayaan na matagal na. Ngunit hindi sakop ng bibigyan ng amnestia ang nakagawa ng krimen tulad ng kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kauna-unahang cancer specialty hospital sa bansa. Lumagda sa isang kasunduan ng Department of Energy at National Irrigation Administration para mapabilis ang proseso ng pamumuhunan ng mga negosyante sa sektor ng renewable energy.
Isa ng ganap na batas ang Ease of Paying Taxes Act matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo nito na simplihan ang pagpa-file ng buwis at maipatupad ang digitalization. After a much extended wait, I am pleased to finally see the energization of the 450 megawatt MVIP. It is the first time in the history of our nation that the three major power grids, those of Luzon, Visayas, and Mindanao, are now physically connected. Patapos na ang ginagawang konstruksyon ng mga condominium buildings sa Bacolod City sa ilalim ng pambansang pabahay para sa mga Filipino program. Isusulong ngayon taon ng Marcos administration ng solar-powered irrigation program sa buong bansa upang maabot ang RISE self-sufficiency. Ito yung sinasabi ko, Philippine Solar Irrigation Project, na mga small-scale irrigation project upang mapataas ang produksyon at kita ng ating mga magsasaka. It is a demonstration of our resolve to deliver what people in all regions deserve, a mass transportation system that can move commuters and commerce efficiently. I'm ordering the Secretary of Transportation, the Secretary of Finance to work in tandem to explore financing sources for the 103-kilometer Tagum-Davao-Digos Railway. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging sagot sa problema sa internet ang Submarine Cable Network Project. Inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 10-year Maritime Industry Development Plan 2028. Patuloy na magtatayo ang pamahalaan ng mga world-class infrastructure. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang maiaambag nito upang mapaunlad ang bansa. We are committed to building world-class infrastructure that can host a business in a high-growth area. Ayon sa Pangulo, tututukan ng kanyang administrasyon ang pagpapaunlad sa basilan. You have a land area twice the size of Singapore, blessed with a rich soil, above all, more or less typhoon-free, which makes you an ideal bulwark in our fight for food security. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act na naglalayong pabilisin ang pagpoproseso ng passport application sa bansa. Pinirmahan na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11984 o ang batas na nagbabawal sa no permit, no exam policy sa mga eskwelahan. Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilan sa mga nakikitang solusyon ng pamahalaan sa nararanasang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Malalaking proyekto ito mga ito. Kaya naman, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo, gaganda ang sitwasyon natin. Dahil sa energization ng 230 kV Cebu-Negros Panay Backbone Project Stage 3 o CNP3, palalakasin nito ang koneksyon ng tatlong major islands sa Visayas. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng plano para mapalakas ang industriya ng e-vehicle, lalo na sa public transportation. Marami pang dapat gawin upang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. This administration remains committed to the continuing provision of a free tertiary education in public universities and colleges for qualified students. Hangad po nito na gawing globally competitive at leading agricultural hub, major industrial tourism, trade center ang buong Region 10. Kasama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pa ng daloy ng transportasyon dito. Ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabac Military Runway, lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. We must defend the territory of the Republic. And that is a primordial duty of a leader. We want to transform the Philippines into the tourism powerhouse in Asia. Sa loob ng aking termino, lahat ng benepisyaryo ng reformang agraryo ay makakatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa. Tatapusin po natin ito sa susunod na 4 na taon. Ganap ng batas ang Kabalikat sa Pagtuturo Act na layong doblehin ang tinatanggap na teaching supplies allowance o chalk allowance ng mga guro. The Upper Wawa Dam is a groundbreaking achievement
not only in providing a basic need for millions of Filipinos, but also in easing concerns on climate change-related challenges such as we have just gone through with the El Nino. It's no secret that our courts' dockets have been heavily burdened with a volume of cases, causing delays in the administration of justice. Today, we address this problem by introducing reforms that are a product of the strong collaboration between the executive and the judiciary. Ito po ay para sa inyo, isang bagong Pilipinas na puno ng kaunlaran at pagkakataon. With this in my heart, I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas.